You are the salt of the earth. You are the light of the world. Ito ang pahayag ni Jesus sa atin. Hindi niya sinasabi, try to be the salt or light. Ang sinasabi niya, you are. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, ito ang ating pagkakakilanlan. This is our identity. Asin. Ang asin ay nagbibigay lasa. Kapag walang asin, matabang ang pagkain. Ganyan din tayo bilang Kristiyano. Tinatawag tayo ni Jesus na maging asin ng lupa. Ibig sabihin, tayo ang magbibigay lasa sa mundo. Lasa ng kabutihan, katapatan, pagmamahal at pag-asa. Paano maging asin? Asin tayo kapag mas pinipili natin ang kabutihan at ipagtanggol ang katotohanan. Asin tayo kapag mas pinipili natin ang umunawa at hindi nagtatanim ng galit. Ang asin din ay nag-iingat, pinipigilan ang pagkasira, kung kaya't huwag tayong maging asin na nawawalan ng alat. Huwag panapanahon lang, manatili tayong mabuti magpakailanman. Ikalawa, liwanag. Ano ba ang gamit ng liwanag? Simple lang. Para makita ang daan, kapag madilim, natatakot tayo, naliligaw tayo. Pero kapag may liwanag, may direksyon, may pag-asa. Sabi nga ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi lang tayo tinatawag para umiwas sa dilim, kundi para magdala ng liwanag. Paano maging liwanag? Ito ang paggawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Ang pagpapatawad, ang pagiging totoo kahit mahirap. Mga kapatid, hindi tayo tinatawag para magtago. Tinatawag tayo para magbigay lasa at magbigay liwanag. Sa tahanan, sa trabaho, sa simbahan at sa lipunan. Ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. Saan ako magiging asin? Saan ako magiging liwanag? At sa tulong ng Diyos, magsimula tayo ngayon din. Opo, ngayon din. Maging asin at liwanag. Amen. Ako po muli si Father Ramil D. Tapang ng Hello, Halo, Halo.